Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PCSO at ng PhilHealth. Ngayong Sabado sa Special Report, resulta ng eleksyon sa Masinloc, Zambales, iprinotesta ang ugat sari-saring anomalya. At pasyenteng may malalang sakit, ipinagamot ng PCSO. Ang 2013 midterm elections ang pangalawang halalang ginamitan ng PCOS machines. Subalit, ang issue sa kredibilidad ng resulta ay lalong nagbaga. Magandang hapon. Ako po si Errol Dacame. Yung Sabado sa Special Report, dahil sa sari-saring anomalya, resulta ng halalan sa Masinloc, Zambales, iprinotesta. Narito ang aking report. Isang linggo pa bago maghalalan, kaliwat kanan na ang sumbong sa media ng lantarang pamimili ng boto ng grupo ng nakaupong alkalde dito sa Masinloc, Zambales. Ang taktika, ipinatatawag ang mga residente sa bahay ng kanyang leader at doon na nagkakaabutan. Mga pulang pamaypay na may sample ballots at siyempre, ang pera. Ang utos, iboto si Mayor Desiree Idora at mga kasama niya. Ganito ang detalyadong sumbong ng mga binayarang residente mula sa iba't ibang barangay sa bayang ito. Binigyan po ako sir ng 4,000 ni Vice Mayor Pot Bautista. Nung po sir, May 13, 7:30 in the morning. Sinabi po sir sa amin, Ate Bibi, sabi niya, huwag mong kalimutan na street pula. Yun po sir ang sinabi po sa amin. Nakaano po sir naman, hindi po nakaano. Ang alam niya, 5,000 yun, pero binilang po namin sir nung 4,000 lang po yun. Basta inabot po gano'n, wala naman po. 19 po kami lahat sir. Po, manugang ko po kami mag-asawa, tsaka yung mga anak ko po. Opo, talagang binigyan po kami. Pera po. Tinanggap po siyempre mahirap lang po kami. Bigyan nila, punin ng pera, puto ko sa nadagan. Kinuha po namin sa kailangan din po namin. Pag-isda lang po ako. Hindi naman po akong pusang loob na pumunta sa kanila. Sila naman po lumapit. Nangyari po dun sa amin. Sanabihan lang kami na pumunta na kami doon sa headquarters nila. Doon, ayun po, sabi nila na iboto yung lahat ng binigay nilang nakita o lahat. Yung lahat iboto. Mula po doon sa mayor hanggang sa bababa. Pagdating namin doon, may ibinigay na ticket na number namin ni Kagawad Uranyo. Nung nabigyan kami ng ticket ng Kagawad Uranyo, doon kami pumila sa kabila, sa kapatid ni ex Lastimosa. Ngayon, bago kami pumasok, nandoon din yung si Ermitanyo na huwag kalimutan ang pula. Nakipagkamayan din ako. Pagdating sa loob, andun din si Kapitan at saka Rolex daw ang pangalan nun sir. Nung paalis na ako doon sa lamisa, si Lastimosa nandun din sa palabas ng pinto. Ang sabi niya, tanggalin niyo yung mga laman ng sobre, mabibis tayo. Di tinanggal sir. Nabigyan na doon nga sa Pero yung pamaypay, nandun sa silupin, yung pinaglagyan ng stapler ng 500, nasa labas yung papel. Yung sample balot siguro yun. 500 sir. Ang instruction sir, iboto si Idora at saka yung lahat na kagawad. Ako, may isang leader ni Idora at tinawag ako. Binigyan ako ng 500 para iboto ko sila. Iboto ko lang yung mayor nila. Tinawag ako sa tindahan niya. 500. Yun lang po, wala. Ano po, yung pumunta po kami doon sa sa bahay nung nagbibigay ng pera na taga doon po sa amin.
Tapos inabot niya po 500 bago sabi niya, huwag pong kakalimutan yung mayora natin ha, si Idora. 500 po. Nung 12 po ng hapon, ako lang po kasi pasikreto lang kung anong binigay eh. May mga binayaran at nilagyan na ng tinta ang kuko para di makaboto. Ang iba naman, hinakot at dinala sa malayong lugar upang tiyaking di makakaboto. Sila ang mga markadong naniniwala kay Senyang Lim, bagay na hindi mapalagpas ni mayoral candidate Senyang Lim ng Liberal Party. Sobrang grabe. Kasi hindi lumabas yung tunay na boses ng tao. Hindi lang vote buying, kundi pananakot at panunutok sa mga tao. Tinatakot na paalisin sa mga bahay nila. Merong nilagyan na tinakot na wag nang bumoto. Meron yung binayaran para hindi bumoto. At sobra lahat, lantaran sa bahay ng mayora ang kanyang pamimili at ng mga alipuris niya. Ibinabahay-bahay gamit ang kapitan. Katulad sa Barangay Bani, nandoon sa bahay ng kapitan, pinapakain ng tao, doon binabayaran. Walang patawad. Maliban sa vote buying, armado rin ang kampo ni Mayor Idora, pati ang kanyang vice-alkalde. Katunayan, 2 araw bago maghalalan, may mga taga-barangay Baluganon ang kinasahan ng baril para takutin at huwag nang magbantay sa PCOS machine. Nung hinintuan po kami nung galing po kami kay Boss Dig, mayroon na pong nag-iikot na kotse. Tapos nung pagkagaling po namin kay Boss Dig, dumiretso po kami magronda sana. Kaso po, merong isang kotseng nakahinto doon sa tapat ng school. Kaya doon po kami pumunta, dumiretso. Nung pagdiretso po namin doon, huminto kami, tinapatan namin yung kotse. Doon na po na sumunod yung 2 kotse. Huminto po doon sa kabila yung isa, tapos yung isa po sa pulihan. Tapos yun na po, nagsilabasan sila. Naglabas na po ng baril yung isa ng M16, tapos kinasa niya na po yung baril. Tapos yung isa naman po sa likod namin, doon mismo po sa harap ko, ikinasa yung baril. Siyempre po, kakabahan. Sinusumbong ko pa yung paglabas po nila ng baril sa amin. Doon lang po naman po kami nagbabantay at bigla na lang po kami tinigilan ng 2 kotse na kulay itim yung isa kulay abo. Ang naglabas ng sa kulay itim, nilabas niyang baril, M16 po. Sinupit po rito sa balikat niya. Tapos lumapit sa amin. At tapos yung isa po, yung galing po ng video milay-ilay pong pinanggalingan sa may pitron po, sa Baluganon, lumapit po sa amin. Sabay rin pong ng 45, sabay kasapo lang po. Tapos sinano po doon sa kasama ko, lumapit sa kasama ko. Ayun, tinutok po ata sa kanya. Ang may dala pong nakahawak po ng M16, yung pong kapatid niyang si Eugene Bautista. Tapos yung isa po, yung Engineer Bautista, yun po ang may hawak ng 45. Yun lang po ang Yun po, yung magkakasama po kami na paikot-ikot po sa Baluganon. Ngayon po, meron din pong paikot-ikot na 3 kotse. Yung isa po uminto sa harap ng school. Marami pong mabang lalaki. Tapos yung umakyat po kami sa taas ng school. Yung 2 po uminto sa tapat namin. Tapos merong bumaba po sila. Yung sa tapat po ng school ng mga lalaki, pumunta po sa amin, umakyat po sila. Sila po pala yun, si Vice Mayor Bautista. Ngayon po, yun, yung tinanong po kami kung anong ginagawa namin doon. Tapos wala po, sabi namin, nakatambay lang po. Maya-maya po, yun, naglabas na po sila ng baril. Tapos kung ano na pong nila, yung isang kasama ko, nilapitan po niya, kinasam po sila ng baril. 45 po, yung isa, Armalite. Vice, kung ano man po ang kasalanan namin sa'yo, sabihin mo lang po para alam namin, hindi po yung tinatakot mo kami. Wala naman po kami ginagawang kasalanan sa'yo eh. Kaya ayaw po din namin ganun. Ako po ay isang ordinaryong tao, nagbabantay ng PCOS machine sa Bani, sa school. Tapos nung
Pag-uwi ko po sa bahay, nasabi po ng aking asawa na tumigil daw ako. Pinapatawag po ako ni Kapitan. At ang sabi ko, bakit ako ipapatawag? Trabaho lang yun. Walang personalan. Ang sabi ng asawa ko, kailangan ka daw humarap. So, sabi ko, sige, haharap ako sa kanya. Nung kinabukasan naman, parang nagbago ang isip ng asawa ko. At ang sabi niya, hayaan mo na nga sila. Huwag ka na nga pumunta doon, sabi niya. Pumasok na naman ako nung time na yon. Hindi ko akalain na mas worst pa pala ang mangyayari. Kasi nung time na yon, na hindi ako pumunta kay Kapitan, nung gabi na yon, pag uwi ko, kasama ko yung dalawang kaibigan ko, nandun kami sa isang lugar na malawak na lugar na madilim. Doon po kami napaikutan ng 4 na motor. Bawat isa, 2 po ang nakasakay. Yung lumapit po sa akin, yung isang driver, at ang sabi niya, matigas daw ako, matigas ang ulo ko dahil pinapatigil na ako, hindi pa ako tumigil magbantay ng pikos. Kaya kumasa siya. Nung tiningnan ko na delikado yung buhay ko, hindi ako kumibo. Kasi siyempre tulog na yung mga tao, ano man ang oras, pwede nila akong patayin ng oras na yun. So, nung hindi ako kumikibo, sabi niya, ang sabi lang sa akin, huwag ka nang babalik sa school at huwag ka na magbantay ng pikos. Yun lang po. Tapos, kinasa niya yung baril niya. Doon ako para akong himatayin kasi siyempre, natakot ako. Yun lang po. Yung aming kapitan, si Efren Edelior, siya po ang nagpatawag sa akin, sa asawa ko. Dati pong mabait na kapitan yun, pero sabi nga po ng tao, siya daw po ay nabayaran din at saka tinakot din. Kaya wala po siyang nagagawa. Kundi manakot din, ganun din ang ginawa niya sa tao. Katulad ko po, hindi pa ako natatakot sa kanila na humarap kasi yung sa panig lang po ng totoo. Dapat manalo sana yung totoo. Huwag po yung kasamaan kasi sawang-sawa na kami dyan eh. Hindi naman po iisang araw at alam namin darating din ang araw na yon na magkakaroon sila ng katapat. Pati media na nagko-cover para sa matiwasay at patas na halalan ay di pinaligtas sa harassment ng mga nasa pwesto. Marahil, praning na praning sila at baka makunan ng ebidensya ang kanilang pamimili. Sanhin ito, nagsampa ng kasong kriminal ang mga mamamahayag laban sa nakaupo at sa kanyang mga leader. Yun nga po, katulad ng ating napag-usapan kanina, ang vote buying kasi is criminal act. Kaya ito po, may proseso pa tayong susundin dito. Pero doon sa huling pinalabas mong resolusyon ng ating komisyon, na ang sino man ay po pwedeng manghuli. Mga makikita niyang nagkakaroon ng vote buying kahit wala siyang hawak na warrant of arrest. Ang video ito sa bahay mismo ni Mayor Desiree Idora, gabing-gabi, panay hakot ng mga residente mula sa iba't ibang barangay at paglabas, hawak na ng mga tao ang pamaypay na may sinasabing nakaipit na pera. Pag malaking pamilya, libo ang bigay. Na ilang dekada na itong diktatoryang nakaupo na mayor dito ay wala nang ginawa kundi bandaya. Lahat ng patalo niya, wala nang panay may protesta. Hindi maayos ang kanyang panalo. Kaya ito dito kako, kailangan kumari bigyan pansin ang bayan ng Masinloc dito sa pamimili ng boto at sa pananakot sa mga tao na hindi lumabas ang tunay na boses ng masa. Nitong Miyerkules ng gabi, ang special report ay pumunta sa canvassing area sa Sambalenya Function Center. Subalit nang nasa loob na kami naman ang nakaranas ng pangaharas sa mga tauhan ni Idora. Ilang sandali pa, ang truck na ito na pag-aari ni Sanyang Lim ang pinagdiskitahan ng mga tauhan ni Idora habang nasa di kalayuan lamang ang kanyang asawang si dating Mayor Jisoo Idora. Ito nga po, pinaghahablot yung wirings ko.
plinat nila, tapos sinira nila yung wirings ng battery ko. Isa lang po akong driver ni Madam. At siyempre, karapatan kong sumunod sa utos. At yung mga tao kagabi, gustong pumunta doon sumuporta sa canvassing. Dahil nga sa nangyayaring kaguluhan, hinatid ko sila. At nung pagdating namin dun sa lugar na yun, sa may Sambalinya building, sinalubong na kami ng asawa ng mayor na kalaban ni Madam Senyang, si Jesse Idora, na naghamon pa ng away. Hinamon lahat ng sakay kong tao, hinahamon niya ng gulo. Kami naman, wala kaming magawa. Ako, bigla na lang akong bumaba at hinahanap yung driver, yung mga bodyguard ni Idora. Sinipti ko sarili ko, gawa ng may mga baril sila, may pamalo. Ilang araw makalipas ang halalan, dumagda ang mga taong nagpapatunay ng pamimilit boto ng mga Idora. Ang testigong ito, kasama raw siya sa pamamahagi ng pera sa halalan. Nung Martes po na may media sa labas, inaayos po nila yung inaayos nila yung listahan ng mga bibigyan sa Barangay Kuliat, Porok sa East. Nung mabalitaan po ng mga tao na magbibigay po sa Kuliat, lang para sa Kuliat, lahat po ng taga Kuliat tumagsa. Pero pinauwi po yung iba kasi Porok sa East daw po ang unahin. Na si Madam De Los Reyes po ang leader nila. Nung inaayos na po yung mga listahan, lahat po ng may pangalan na binigyan po ng pamaypay na may kasamang flyers at pasekreto pong binibigay yung pera. Ano po, pag may tinitingnan po ng leader kung may pangalan yung isang tao sa kanya, automatic po tao niya. Bibigyan po ng pamaypay ng flyers, huli po yung pera. Sabay, ibulsa nyo agad yung pera para hindi makita ng iba. Sa terrace po sa may harapan. Kasi dalawa po ang terrace ng bahay. Sa harapan po at sa may side ng bahay. Bali, habang inaayos po ni Madam yung listahan, kumpol po ang tao sa kanya. Naharangan po yung taong nagbibigay ng pera. Kaya hindi po agad makukunan ng camera kung may magtatangka na kuhanan siya ng litrato habang nagbibigay ng pera. Si Julius Idora po. Bali pinsan po ni Mayora. Kapatid po ni Pito Idora. Sabi po, vote straight. Madam Des po. Madam Des hanggang sa mga konsehal po niya. Wag daw pumuboto sa ibang partido. Meron po sa likod po ng bahay, ang kapitan po ng bani ang nagbibigay. Bali kabilaan po, sa harap at sa likod may nagbibigay. Hinahakot po nila yung mga taong galing bani at doon din po binibigyan. Sa nakita ko po, marami talaga. 500 pataas po, marami. Ang pinakamarami po nung dito na Matalbis po at Paniklan. Yun po, buong compound po, puno ng tao. Hindi po, ako po isinamas nila sa north. Bali yung binigay po nilang pera sa akin, door to door po. Hinatid po doon sa pinagtatrabahuhan ko. Pinahatid po. Sa akin po, hindi sila nagbigay ng instruction kasi doon naman po ako kay Kuya Bito Basta automatic, ito yung sayo. Sabi po gano'n. O sige, sabi ko gano'n, salamat. 500 po. Okay. Yun po, yung pera na hindi po nila maibigay sa isang lugar lang. Dadalhin po nila kung kaninong tao dapat yun. Sa bahay mismo? Opo, sa bahay po mismo. Ikakatok po sa pintuan. Bali, ang sa Santa Rita po, yun ang nangyari kasi yun po ang order ni Kuya Flax. Para hindi daw po magkagulo. At sa listahan nila, nakalagay po na bayad na. Yung mga tao nakalista doon, bayad na sila. Kay Kapitan po kasi hindi po tuloy-tuloy yung pagbibigay niya. Putol-putol po. Kinabukasan po nung
Miyerkules po, dapat doon po sila sa Bani. Kaya lang marami pong media. 8:30 to 9 yata yun nung umalis